Anong balita mga pare ko Hindi na paabuti ng Golden State Warriors na maging free agent itong si Jimmy Butler at kanila nang masusubukan na kunin na ito sa pamamagitan na nito ng pagtitrade na marahil na hindi nila makakaya na ang Golden State Warriors na mabigyan ng max contract itong si Jimmy Butler kung ito ay pumasok na sa pagiging free agency. Sa ngayon, ang trade ang pinaka-best na solution dito. Yun ang tanging daan para makuha lang siya at makuha nila ito papunta sa Golden State Warriors. Marahil hindi na ito bago ang pangalan ni Jimmy Butler sa Golden State dahil sa nakaraang buwan ay natapos na ito. Subalit ngayon ayon dito kay Sam Amick The Athletic at ito ay nabuhay muli at tumawag na ang Warriors sa Miami Heat sa nakaraang buwan pa dahil nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Jimmy Butler sa Miami Heat at ayon dito kay Jimmy ay tatapusin niya lang ang kontrata sa Miami Heat at dito malalaman kung saan team siya mapupunta at ano rin ang mga susunod na mangyayari dahil malaki rin ang posibilidad na mapunta ito sa Golden State Warriors. Pero nung nakaraan lang ay naging usap-usapan ito papunta naman sa Brooklyn Nets. Sigurado maraming mga kupunan ang maghahabol dito kay Jimmy Butler kung ito ay papasok na sa kanyang free agency sapagkat siya ay isang magaling na manglalaro dahil malaking addition siya at malaking improvement siya sa mga kupunan at contender. Ang Philadelphia noon ay ginawa ang lahat para lang makuha lang siya. Subalit sa Paul George ang kanilang nakuha instead na si Jimmy Butler. Malaki ang kanilang pagsisisi nung pinakawala nila si Jimmy Butler noon. Ngayon ang Golden State ang kanilang pinaka the best shot na para mai-partner ito kay Stephen Curry. Mapupunan niya dito ang iniwan na posisyon ni Klay Thompson. Para sa Miami Heat naman ay makakaiwas sila dito sa max contract ni Jimmy Butler. Kung magkakaroon dito ng trade proposal ay magkakaroon sila ng batang player na sila Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins. Sa Golden State naman ay malaking bagay kasi itong si Jimmy Butler dahil ito ay isang scoring machine. Kung sa nakaraang season lang sa Miami Heat, kung healthy lang ay mahihirapan dito ang mga kalaban nilang kupunan. Samantalang naman, dadako naman tayo sa susunod na pag-uusapan mga pare ko. Si Anthony Davis ay nilinaw na sa Lakers ay gusto niyang may makasamang big man sa next season. Para kasi ito sa Lakers. May kasama naman siya si Christian Wood nga lang. Kaso nga lang mawawala ito. At isa pang problema kung gaano ito katagal para makabalik sa LA Lakers. Dahil nga nagpa-surgery ito sa kanyang paa. Papatak pa rin ng number 4 position itong si Christian Wood. Kaya na bumalik siya dito sa kanyang lineup. Si Jackson Hayes at si Colin Castleton ang natitira na sentro sa Lakers. Mga kasama din naman ito ni Anthony Davis kaso nga lang sa bench nga lang din. Hindi naman totally babalik si Anthony Davis sa power forward position. Gusto niya lang kasi bawasan yung load sa number 5. Pero naman kasi ito naman ang kagustuhan kasi ni JJ Redick. Naging effective kasi yun ng 2020 season dahil nandoon sila Dwight Howard at JaVale McGee. At nakasama pa nila dito si DeAndre Jordan. At nakasama pa nila si Thomas Bryant. Sayang ding itong batang player na si Thomas Bryant. Pinakawalan pa Ang career average dito ni Anthony Davis ay 24 points at 10 rebounds, 2 assists at 2 blocks per game. Kung ikaw naman yung coach ay makikita mo agad itong stats na ito. Mas effective kasi si AD kapag sa power forward. Kaya pinipili na dito na makuha si Dwight Howard para sa LA Lakers dahil matagal na itong hinihintay ng mga fans din. Dahil marami ang naghihintay para sa management ng Lakers kung anong mga susunod na galaw nila dito. Ano kaya masasabi nyo dito mga pare ko Tara pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.